We are bringing developing news and the stories behind the headlines. This is Storycon of the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stories we're watching this Friday, October 18. VP Sara Duterte has dismissed President Bongbong Marcos' comments about their friendship, or supposed friendship, responding, and we quote, "Ang dami mong oras." She also revealed that Senator Amy Marcos encouraged her candidacy in 2022 due to concerns about losing to former VP Leni Robredo without the Visayan vote. Duterte also shared that, quote, "They can drag me to hell," has become her office's tagline. Senator Bongo has filed a resolution calling for an inquiry into the Duterte administration's war on drugs. Go stressed the need to examine the campaign's effectiveness and potential human rights violations. Earlier, the senator was implicated in orchestrating a cash reward system for drug war killings. And an American national named Elliot O'Neill Eastman has been abducted or kidnapped in Cebuco, Zamboanga del Norte on Thursday, October 17. The PNP Region 9 reported that 4 armed men posing as law enforcement officers forcibly took Eastman from his residence. PRO 9 has activated its anti-kidnapping unit, with the Marines now engaged in hot pursuit operations. And well, joining us today in this special apat day is our political pundit Tito Ronald Llamas. Harapan natin yan. One News editors Manuel Mogato, Jovenal Francisco, and of course, Afternoon Delight host Tito Lourdes Vera. Yun, no? Sino si Laway? Busy kami. Sino si Laway? Nagbabasa kami ng libro eh. Busy kami. Ano mga binabasa ninyong libro? Bakit Laway pangalan? Busy kami. Napaka-juicy. Kasi alam ko na dito ako sa libro to, 2 yata litrato ko dito. New York Times bestseller to eh. Kabahan ka na, Patricia Evangelista. Okay, mga kaibigan, ito po Ambassador yan. Ito po yung libro na nilimbag o pinalimbag ni Nilibag. ni Attorney Manuel Mogato. mukha kasing mukhang notary public. Dilo ko lang. Maganda title niya, dapat sabihin natin. Memoir ni Tito Manny Mogato, It's Me Book, Journeys in Journalism, na kanyang ilo-launch. Yeah, 40 years in the making. In journalism. In journalism. 40 years? Ang official launch ay Tingin ko bukas. magiging bestseller to, punong-puno ng sex and violence eh. Oo. Talaga? Oo. Meron dyan, sex and violence. Murder, sex and violence. May tsura pala si Mogs nung bata, no? Ay, oo. May itsura. Anong adjective ng itsura? Ano siya? Chinito. Chinito. Ano nangyari? Sabagay, kahit si Harry Roque, may tsura ng bata. Easy. Matotrouble tayo niya. Lahat may itsura. Okay, mga kapatid, mga kaibigan, marami po tayong Tito ngayong hapon dahil marami tayong storya at marami tayong pag-uusapan. Among them, of course, yung journey ni Tito Manny Mogato in journalism, 40 years of journalism, as well as yung journey ni VP Sara Duterte. From Davao to hell. Laging Very colorful press conference kanina. Of course. Dalawang oras na tayo nabot eh. 2 hours. 2 hours. 2 hours. At ang daming nilaglag. Ang daming Ang daming sound bites. Ang dami sinabi pero hindi sinagot pa rin yung yung mga tanong tungkol doon sa confidential fund. Hindi lang confidential fund, pati yung yung mga yung space. Safe house. Safe houses. Actually, we picked some quotable quotes. If you guys want to go through them, I put them here on the board behind us. Among other quotes from VP Sara in her press conference this morning, and we quote, "Sinabihan ko talaga si Amy, sabi ko, pag hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay nyo.
Huy! Itatapon ko sa West Philippine Sea. Yun. One of these days, pupunta ako doon, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo, tapon ko doon sa West Philippine Sea. Reaction muna dyan. Talagang West Philippine Sea. Hindi na sa Ilog Pasig, malapit-lapit. Hindi. So parang nagjajive doon sa naging paulit-ulit yung sinasabi pero recent na inulit ni Senator Amy Marcos, di ba? Na parang kung meron siyang itinatanong ng utang na loob, it's the yung pag-allow doon sa ama niya na Libing sa libingan ng bayani. November of 2016, the controversial burial sa libingan ng mga bayani. Tapos ngayon, sa West Philippine Sea, para ialay sa mga Chinese. Ganun ba ibig sabihin? Parang yun yung direction eh. Parang lang, hindi ko sigurado. No? So, pero very revealing din ng of course, you might take it with a grain of salt, pero if you take it a bit more seriously, it's also very revealing that the Vice President thinks that if you assume that she's serious about it, she can just have somebody dug up sa libingan and Baka dispose of hindi that way. grain, baka 1 kilo ng salt. Oo, maraming asin. Maraming asin yan. Pero di ba maganda yun? Inaalay ng tatay niya yung buhay sa West. Andun ngayon sa West. Nakahimlay kasama sa kalikasan. Karagatan. In the bosom of the sea. Total, siya naman yung nagpagawa ng airstrip sa Pag-asa Island. Tsaka siya kinag-claim ng kalayaan. Oo. Tama. Yes. As a municipality of Palawan. Yes. Pero may nagtanong ba sa kanya kung bakit West Philippine Sea? Baka meron siyang naisip pahiwatig. Oo nga. Bakit hindi siya may Baka yung Benham rights? sinasabi nyo, iba doon sa gusto niya ipahiwatig. Yun lang naman yung sinasabi ko. Aha. Pero teka, pwede mo natin deconstruct yung sentence. Sinabihan ko talaga si Amy. Pero akala ko okay sila ni Amy. Oo nga, parang BFF sila. Mukhang Ang tanong dyan, anong sagot ni Amy? Nung sinabi niya yon. Oo, No? Anong sagot ni Anong Amy? chisis mo, Tito Ronald? Ano pag nilapastangan yung tatay mo ng ganon? Di ba? Oo, iba usapan yun. Oo, ibang usapan Even yun. with the mere threat ng ganyan, suntukan At si daw. Ivy panganay, ha? Oo, ibang usapan yon. Kaya nga ang tanong dyan, baka pwede nyo itanong kay Amy. Move on na. Oo, may mga binitawan pa siyang iba. Si Villar, binanggit pa niya. Yung mga binitawan niya mga tao, ano kaya mga sinabi nila? Kumbaga sa drive-by shooting, paano mo ikukumpara to? Shooting. Yung kumbaga pagkuramentado. Indiscriminate firing. Maraming tinamaan eh. Kumbaga Rizal Ali plus... Hindi, pag ganun kasi, tumabi ka na lang. Pero baka hindi siya indiscriminate firing, baka targeted talaga siya. Hindi eh. Hindi, at random eh. Hindi. Masyado mong binibigyan ng talino yung kanyang mga sinabi. Aminin ko na kanina dahil ako'y nung nangyayari yung 2-hour press con ay nasa mga meetings kami kaya mga portions na nakikita ko. Ito bang parte na to tinanong ba sa kanya to or part of the spontaneous? Was it solicited? In other words, was it solicited or was it not? Hindi. Parang meron siyang outline. Script siya eh. Tapos binabalik-balikan niya eh. No? Actually, she had a long discourse, at least for the first half hour or 45 minutes. Doon lang sa sa issue ng kung siya ba'y tatakbo o hindi sa pagkapangulo at kung sino kumumbinse o hindi kumumbinse sa kanya na tumakbo sa pagkapangulo. So a quarter of the press con was about that to a point na isang Reuters reporter, "Ma'am, bakit niyo po kinikwento lahat ito?" Ano yung konteksto? So sabi niya, yung konteksto is I want to show you, parang I want to show you what happened and how we got to this point. Ibig niyang pahiwatig, nagmakaawa sila sa akin. At kung hindi sila nagmakaawa, Hindi sila mananalo. Parang ganun yung premise niya eh. To In that a way, point, can I just add, Bok. in a way, kanina kasi medyo na yung mga producer ng One Balita Pilipinas na monitor na nagkataon guest namin si Chavit Singh, Governor Chavit Singh. So parang sinasabi ni Chavit, ganyan nga talaga ang nangyari. Isa siya sa mga kumakausap, pero eventually, merong nag-convince kay Sarah na mag-slide down. O si Manang Amy naman talaga pinagmamalaki niya, di ba? Sa Cebu nangyari daw yung unity. Actually, hindi siya nag-slide down. Nag-file siya as mayor. Nag-file as... Tapos nag-slide up siya. Slide up. Slide up siya. Actually, sabi niya, ang tatay niya, kinukumbindi siyang busy kay Bongo. Oo, awa yun. Actually, mukhang iba eh. Si Bongo mag-busy sa kanya. Siya yung presidente, si Bongo yung vice. May iyakan pa nga Dahil nangyari walang di ba? chance si Bongo manalo as president eh. No? Siya yung kasi mataas si VP Sara. Nung time ngayon, sa survey... 28%. Si BBM, 19%. Yeah. Si Isko, 19%. Si Lenny, 6%.
no, or lower, no. So ganun yung May binitiwan before the siyang filing. ano doon Ito. Sinabi niya yung Ito. line about VP Lenny. Yeah, ito. Ito, nasa likod ninyo. Yeah, Okay. But this is the shortened version. The longer version is, Hirap ang lumingon. sabi niya sa akin, pwede ka ba tumakbong Vice President? Ano naman yan? Referring to Amy. Ang sabi ko sa kanya, alam mo, hindi ko pa narinig ever na sinabi sa akin na tumakbong VP. Sabi ko, bakit mo ako nire-request ngayon na tumakbong VP? And I'm happy that she or Amy was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalhin ang Bisaya. Yeah. It was very straightforward. She said it twice matatalo kami. May region na kailangan nila Mm. Parang ganun daw. Pero ang pinakagusto ko yung sinabi niya na si PRRD, in all fairness to the person, hindi siya nanggipit ng tao. Totoo yan. Oh, hindi, sino napakabait hindi niya nun. ginipit si Lenny Robredo. Sino nagsabi nito? Si BP. Hindi siya nanggigipit, sinuspindi ba ni PRD o tinanggal sa pwesto ang mga politiko na kaibigan ni Lenny? Parang kaibigan Hindi, si Lenny lang. Parang kaibigan niya si Laila, di ba? Oh, si Laila. Oh. Nawalan ba ng budget? Hindi lang tinanggal sa pwesto. Kinulong pa. At hinaras pa. Dahil tinitingnan yung legs eh. No? Kita mo yon nung hinaharas, di ba? Saka ano, yung ABS pinasara. Wala namang nawala ng kabuhayan. Wala. Mabait naman si PRRD. Mabait. Oh. Dapat tawagan isa. Di ba natuwa yung ibang instasyon doon? Walang natutuwa sa mga nawawala ng kabuhayan. Gawin mo na lang ganito. Pagpunta mo sa Disyembre sa Vatican, Joke. bulong mo kay Pope Santo Papa. Oo. Beatify this man. Oo. Sobrang bait. Pre, konti lang nakapatay niya eh. Wala nga patay. Eh, ang Puro papa naman bantala niya, ka. tagline niya, drag me to hell, di ba? Pwede ko ba sabihin kay Pope yun? Ang ganda, drug me to hell. Nung napakinggan ko yan, pumasok sa akin si Shakespeare eh. Okay. Naalala mo ba yung sabi ni Shakespeare? Hell is empty. All the devils are here. Wow. Aba. So you know your Kayo Shakespeare, nagbabasa ha? ng Shakespeare So you eh, know your no? Ang Shakespeare yan. Ha? Baka Shakespeare ko bang yan. Basahin niyo si Hamlet. No, yan. Ang naalala ko kasi Drag Me to Hell, yung pelikulang Ay, iba yun. Ganda rin yun. Mapanood nga mamaya. Hell is empty. All the devils are here. O, teka, may bago bang quote? May bago meron may quote pa. Ito. Ayan. Si Yan, PRD, in fairness Oh, yan to the yun. person, Yan yung quote about hindi yan being a nanggigipit good ng man. tao. Hindi niya ginipit si Lenny Robredo, hindi siya nanggigipit. Sinuspend ba ni PRD o tinanggal sa pwesto ang mga politiko na kaibigan ni Lenny? Hindi, kasi naglipatan sila sa kanya eh. So, dun sa rapid fire, natamaan na yung sister. Tapos na-discuss na yung father. Pati yung si Bongbong. So yung Bongbong, yung BBM, parang balita ko nag-enumerate siya ng impeachable cases. Wow, ha? Tama ba? Hindi ko nabutan yun. Haba eh. Mahaba. Hindi ako natapos eh. Okay. Kaya ano sabi? Hininga ng ranking daw, 1 to 10, 10 being the highest, 1 being the lowest, binigyan ng 1. Parang wala raw presidente ang Pilipinas. One. Oo daw. Oo. Ay, pa yung May sabi tanong niya, ako ang sa dami inyo, ng ha? time. Sa Marami tingin niyo daw ba oras eh. may kinalaman ba itong presko na ito, itong mga mga statements na ito, sa fact na nagkita kahapon si dating VP Lenny at si PBBM? Pwede. At may kinalaman ba yung Okta Research Survey na tumaas daw ang mga pro-Marcos at bumaba ang mga Pwede, pro-Duterte? pero I think it's Pero yung kahapon kasi medyo na, yung OVP, Political yung hearing statement yun. yung hearing about the budget. Medyo maraming na-unearth. Ang ganda ng sinabi niya tungkol doon, ha, kanina. Alam mo sabi niya? Sa next press ko na lang tatalakayin. May isa pa siyang hataw kanina. Ito, medyo personal to ng konti. Of course, without naming names. Hindi ako nagko-cocaine. Sobrang lamig niya na yung sipon. Hindi ako umiyak. Hindi ako nag-cocaine. Malamig talaga yung aircon. Yeah. Ayan. Aha. May pag ganun siyang of course, without naming anything or naming Hindi, anybody. gusto ko malaman, ano yung brand ng aircon? Bakit malamig? Colin. Oo. And she said it twice. She said it twice. So So, parinig. very very strong language at times at other times on tago pero alam mo yung tinatamaan. Yeah. Sumisinghot ba siya? Hindi kanina siya ng nagsistaples? tissue eh. Hindi siya ng tissue eh. Kasi sobrang lamig Kinukuha ko talaga na yung quote doon sa doon sa nadaanan ko kanina ha. Dahil yun nga, kasi nga naman siya gusto i-impeach di ba? So sabi niya, Gusto ba? ito yung quote ha, si BBM, sasabihin ko sa inyo, may listahan ako ng 5 bagay
na impeachment offense niya, pero sa tingin nyo, papasa dyan sa House? Of course, hindi. So it's kumbaga pinatamaan ng House doon na hindi naman kikilos for any impeachment against the President. Pinatamaan niya lahat. Okay, binanatan nga niya si Speaker di ba? So, Ang naantay ko, yung balat niya kayo lang. So may 5 siya. Pero may funny Hindi, siya. sa susunod na press con. Ayun. Meron pa siyang funny na hirit na pangarap ko talaga dati pa na may gumawa ng effigy ko at susunugin. Yung isang buong gabi hindi matutulog isang tao para gumawa ng effigy ko. Para lang susunugin. Ano kaya ibig Magandang sabihin? suggestion yun. Gagawin ng bayan muna yan. Bayan. Pwede, effigy, yung ibon doon sa sa children's book niya. Di ba? Oo, yung tunay na kaibigan. Anong pangalan nun? Quago ba yun? Wago, tsaka paro. Wago and Effigy ni Paro. Quago. Kasi Quago, kinakalagkat papuntang impyerno. Drag me to hell. Drag me to hell. Oh my God, I hate Drag me to hell. But anyway, pero hindi ba parang Ito pa. Trumpian style itong ginagawa niya? The more outrageous yung statements ni Donald Trump, the more he hugs the media side, the news cycles. Yeah, minsan, kahit gano'n ka-outrageous, at least pinag-uusapan Pero siya. mas effective si Galing siya na communicator. Si Donald Trump may strategy. Alam niya yung ano yung kiklik sa constituency, alam niya kung ano yung kiklik sa undecided. Ibig sabihin, may nag-aaral. No? Dito hindi ko sigurado. No? May nag-aaral. Ang tindi ng ginawa ni Trump kahapon, nung isang araw. Town hall ito. Ang town hall na yon, para 2 tanong lang kinuha, nagpatugtog na lang ng Pavarotti. Patugtog. Sumasayaw pa nung isang Ganun, no? araw. Sasayaw Tito pa, dance? no? Diba? Kesa daw kesa mag-Q&A. Oo. Oh, the usual na naman yan. Tsaka wala naman siya sasabihin bago, mabuti pa. Yun, meron pa yun. Method in the May madness. method, oo. May method in the madness yun. Okay, umayos kayo. May Dahil- papabok ko, the other one, sabi ko, supportan mo naman yung air travel ko. Sabi ko, hindi na nangyari yun. Pinilit namin, hindi na natupad yun. Air travel, I think, going back to Mindanao to visit the kids. Yung dating, binibigyan siya ng aeroplano ng ng Ngayon. PSG. Ngayon, she is forced to suffer the humiliation of first class taking public transportation. And then quoting si former Senate President Manny Villar, ang sabi niya, wala kang kawala dyan. Saan ka man magtago, saan ka man pumunta, hahabulin ka nila. Kasi tinitingnan nila ang 2028. Without naming anybody. Sino nagsabi niyan? Si Manny Villar. Sarah quoting Manny Villar. Sabi siguro ni Manny Villar. So I don't regret Ilaglag running for VP. Kasama pa naman sila sa administration slate. Yeah. Diba? So, So interesting things considering si Camille is in the administration. Of course, parang sa The View, no, may legal note tayo. So, tayo ay nagko-quote These are all lamang quotations. sa These are all quotations. mga sinabi mismo sa 2-hour Press con. ni Vice President Sara Duterte. And ina-assure namin kayo na ang mga team sa amin ay kumukuha na ng reaksyon doon sa mga pinatungkulan ni Vice President. Marami po yun. Marami. Marami po Oo. yun. Actually, yung iba nga nahirapan himayin to kasi 2 oras to eh. So, they had to review the tape. Hindi na pala usong tape, no? The video and get the quotations. Kasi 3 years na walang practice sa ganun. Pero nung past 6 years, sanay na sanay. Oo. Ngayon, medyo nawala na ng practice. So, parang... Yeah. Pero galing nito yung speech, parang, kumbaga sa panitikan na, stream of consciousness. Pero may ang tanong, ito prepared ba ay statement, makakatulong o makakasama sa kanyang dramatically nag-unravel ng mga surveys? No? Actually, yun ang tanong. Actually, kanina yun ang gusto ko itanong sa'yo dahil alam ko na may kita rito. As a political pandit kanto. Kasi yung tanong ko, awareness sasagutin din. ko. Awareness yan, Akala di ko ba? rhetorical eh. Ibig sabihin, kasi kung hahayaan lang niya na yung mga batikos na nakalipas sa mga araw, nakakatulong ba yun sa survey na mas at least nagpakita siya aware ng mga tao na nandyan siya? Yun yung problema pag meron kang sense of entitlement at saka nandun ka sa status mo ng hubris, nakakalimutan mo yung necessity ng circumspection. Ibig sabihin, tignan mo kung yung mga sinasabi mo ay pwede pa ngayon. Siguro, nung panahon ni Digong, uubra yan sa iyong audience, sa iyong base. Ngayon, dramatically na-reduce yung base mo. Yeah. At yung target mo na mahatak
ay ako almost sure hindi mo mahatak. At Nainis hindi ka. nito mapipigilan yung pag-unravel mo. Ibig sabihin, kailangan mo ng, inuulit ko, circumspection para tignan, i-assess ng maigi yung sitwasyon mo at tignan mo kung paano mo i-adjust ang iyong strategy. Dito kasi parang hindi mo lang hindi ina-adjust yung strategy, no? Lalo mo pang sinasagad. No? Yung lumang gawi, yung lumang strategy, yung lumang method in the madness na medyo nawala na yung method. Yung lumang strategy was hindi siya nagsasalita masyado noon, di ba? So, ngayon, kukumpara mo, yung mga panahon na mas marami naririnig sa kanya, mas doon bumababa yung mga numero. Hindi, yung ibig ko sabihin, yung ginagaya niya yung kanyang tatay. Yung gano'n, no? Parang sinusubukan niya maging katulad ng kanyang tatay. No? Dahil wala naman kasi si Sarah kung hindi dahil sa tatay niya. Lahat sila ay dahil doon sa brand ng kanilang tatay. Doon sila nagsimula. At doon sila nanalo. Baka ang tingin nila ay patuloy silang mananalo using that style, using that brand. Pati si Baste, di ba, nagaganon din. Oo, nang sinasabi ko, hindi na umuubra eh. Babanta. Hindi na umuubra. May special na paraan ng pag-deliver ng ganong... At dapat basahin nila yung mga surveys na bumababa sila dramatically para maunawaan nila na hindi na yun umuubra. Gusto ko kasi silang matulungan eh. No? Hindi nyo napapansin. Madali na po makontak si Tito Ronald. Okay. Mga tito, we just need to take a break kasi unlike sa wag po, itong Storycon eh, merong commercial gaps. Gaps Ayun, in may plural. gaps. Oh. Ano yung wag po? Some ancient Sino yun? some ancient Yun yata yung kapasaway, meeting of of lunatics. Okay, you're watching Storycon on One News. We just need to take a break. We'll be right back. This is the Story Conference Group or the Storycon Group. We've got developing news and the stories behind the headlines. Welcome back to Storycon, the Story Conference. I'm Ed Lingao at kompleto po ang casting natin ngayong araw. Because of this person right beside me, si Tito Manny Mogato, ang sayang, hindi pwede. tawagin nga natin dati Budot's King. Parang may kulang. May kulang, hindi tayo kompleto. Teka, Almost pakilala muna complete. natin ang mga nandito. Tito Ronald Llamas, of course, ang ating pandit Pinag-aagawan. Pandit Canton is susumbong kita sa ICC. Kasi nga, marami siyang dalang sahog sa lamesa. Ayun, Si Tito Joey Francisco at si Tito Lourdes Vera. Yun, no? Okay po. Ang kulang,
Wala si Patrick. Dito Yeah, Patrick. pag-usapan natin May si mga Patrick meeting. Paes. Greenwich din yan, si Lord. Okay. Andito po tayo ngayon dahil bukas sa bukas ay ilalabas na ni Mr. Manuel Mo Yun, no? Available tomorrow. ang kanyang libro. Libro. Yan. It's Me Book. Book, ikaw paliwanag mo. Ano yung book? Kasi sa mga reporter, Ito po yung book. sa mga reporter, yun ang tawagan, no? Bok. Hindi lang sa mga sundalo at pulis yan, Pati yung NPA nga. pati NPA, NPA. pati mga reporter, Nakikibok na rin nahawa sila. na. Oo, kaya Bok na tawagan. Si Ed Bok, di ba? Yeah. Pero nasaan ka ba nito? Itong picture mo sa front page. No? Parang bago-bago na yan. Oo. Bago-bago na yan. Oo. Oo, kasi tapos na yung Marawi. Para kang yung The Kingmaker, eh, no? Mas malaki lang nga yung mukha niya. Kingmaker. Bok, gano'ng katagal for you to write this book? Ilang taon ka inabot? I mean, yung physical na pagsusulat. O madali na lang ba yun after everything? At ikaw ba ay nagdo-notebook na literal? Nagda-notebook. Wala akong notebook eh. Talaga? So, sa isip. Hard drive lang talaga. Oo, hard drive lang. Okay. Ginawa ko ata yan, mga 3 months. Yabang. Oh, last year. Buong buhay mo, 40 years of your, na-compress mo sa 3 months. Hindi pa nga kompleto eh. Ba? Kulang So, pa. pwede Baka ba part 2 pa. Book to. Kasi ano yan eh, parang snippets lang eh. Oo nga. Pero meron chapter dito na ngayon ko lang na Ano? discovery. Ano? The Foundling. Oo. Oh, yan. Kwento Alam mo nga mo. yan. Paano hindi alam ng mga tao yan tungkol sa iyo eh. Parang Alam mo, Foundling. Grace diba? po. Parang Grace po. hindi si Alice Go ang original Oo. Hindi rin na may death registration Oo. sa birth certificate. Oo. Ako yun. Ikaw. Oo, ako yun. Oo. Pero pinanganak ka ba talaga? Hindi ko nga alam eh. Sumigaw lang. Baka sumulpot ka lang sa suka eh. No? Hindi ko nga alam kung yung birthday ko, yung talagang birthday ko eh. Okay, ikaw ba ay, nung 3 months na yan, gumawa ka ng, curious ako from the writing point of view, no? Gumawa ka pa ba ng draft? May outline ka? Or isang diretso lang, ano? Sa diretso lang. Grabe. Kasi pag gumagawa ko ng news story, wala din akong draft eh. Tuloy-tuloy lang. Tuloy lang. Oo, yung streams of thought. Ayun, yung story, kasi may formula naman siya. Madali na. Pero ito libro. Kung baga, ano yung mga, what made you decide what to leave out and what to put in? Diba? Ganyan. Pero hindi, yung chronology niyan, alam ko na, takbo. Okay. Oo. Ikaw ba may collection ka ng mga lumang mga dyaryo sa bahay? O Wala eh. wala Kasi rin? Si Lord, marami palipat-lipat ako ng bahay. Kaya nawala na yung mga clippings ko. Nung simula ako, nagki-clippings ako. Yung first story ko, kinikip ko yan eh. O, di ba? Kaya ako, eto yung unang story ako. No? Sa tagal ng panahon, nawala. Yeah. Pero naalala ko, ang pinakaunang story na napublish ko in 1983, no? Yung ginagawang tulay sa Makati at papuntang Mandaluyong. Ay, yung Estrella Bridge. Oo. Hindi, yung Guadalupe? sa Coronado. Yung Yung ano, sa Makati Avenue. Makati Avenue. oo. Basta ginagawa noon. Once upon a time, wala. Sa tulay. Yung project, Oo. ginagawa na i-connect yung Makati sa Mandaluyong. Yung galing Red Light Papuntang District ng Makati. 9 de Pebrero. Oo. So, actually, marubdob yung story ko. 2 pages. Talaga? O para sa dyaryo, mahaba yun. 2 pages, no? Oh, anong Nung Ilan yun? nung inedit People's ni Bata yun? hindi, People's? journal. Jordan. Nung inedit ni Raul Beltran 200 pages. Naging 200 words. 200 words. Oo. Pero backtrack pa ng konti. Ano yung sangandaan sa buhay mo? Paano mo naisipan na dito pumunta? Hello, Boy Abunda. Tama naman yan. Paano ka napunta dyan Sa Caloocan. journalism? Ikaw ba ay pwedeng naging isang doktor? Yan. No? Hindi, Isang dapat ang- engineer? Pare. Talaga engineer ako eh. Yan. Yun. Yan yung tanong ko. no? Dapat ako, chemical engineering eh. Kasi nung nasa koleyo ako, gusto kong applyan chemical engineering. Okay. Pero di ba kailangan ng talino ron? Kaya lang, ang problema, 5 taon yung chemical engineering. May board, may board exam. Tapos nakita ko yung pila nung nung nag-enroll, puro babae. Ako, anong course yan? Mascom. Dito na ako. Dahil babae. Bok, pareho tayo ng dahilan ng
Pre-med ako dati na, kaya ako napunta ng Mascom. Buti na lang, hindi yung dahilan ko. Ba't ako nag-journalism? Sa mga batang makakita po nito, yan po ang mga gawin ninyong gabay sa buhay. Kumbaga, iwasan. Ang mga mahabang Ang kapalaran ninyo na mahabang pila ay Yan, dikta ng kung sino yung gusto mong kasama sa pila. Yan, oh. Ikaw ba, Jovi? Ano ba? Sino na Hindi, sa pero- pila? Ang tagandaan mo. Hindi, ang Jovi, masasabi ko lang. pre-med din, eh. Ang masasabi ko lang. Ang Talaga, ganda ng poetic na ng tanong niya. No? importante na kinoconsider mo yung pila sa enrollment. Oo. Kasi sa UST, ikaw nag-UST ka, kung sino yung kasabay mo sa enrollment, yun yung kaklase mo for 4 years, no? Oo. So para kailangan mo yung So, kailangan tabihan mo sa enrollment yung type mo, gano'n. Okay. May gano'n ba? Umuon naman siya. Hindi, Sabi, saka, mahaba yung engineering. Tama. Sabi- Pero isipin mo, kahit naka 2 years ka lang doon, may sarili ka ng laboratorio dapat ngayon. Pero ibang taas kasi ng IQ yung kailangan sa chemical engineering kaysa sa Ano gusto mo sabihin? Ano sabihin nun? Hindi po talaga, mahirap ang chemical engineering. Sa journalism, pwedeng house show ka lang eh. Hindi, kasi nung high school, ang taas ng grade ko sa chemistry. Oo. Tsaka sa physics. Ano kasi ako, special science eh. Oo. Ang, special ka ang dapat ay Walter White ng Pilipinas. Yeah. Oo. Hindi lang po yun yung tatanong kasi si Manny Mogs, maraming nilulutong chemical yan sa kanyang tiyan eh. Kaya, Expertise. Parang a beautiful mind ah. Oo. pero po talaga, chemical engineering ang hirap niyan dahil unlike civil or structural engineering, nai-imagine mo yung ano eh, yung forma ng ano mga struktura eh, yung geometry eh. Chemical hindi eh. Sometimes they're all clear liquids that you mix and then you come up with bonding eh. Yung mga ganun eh. Alam mo, Mathematical equations. inagmana niya yung anak kong lalaki, Kaya nag-doktor. nag-doktor. Kasi ang galing siya sa biochemistry. Never mo ba naisip na magpare? Tulad ng katabi mo. Pwede. Priley, lalo mo siya. Di pwede eh. Hindi, hindi. Oh. Di pwede, oh. Bakit naman? Ha? Bakit hindi? Eh, Iba yung mga pag... Kasi iba yung magkapamilya, mga ano pursuits ko ba? eh. Oo. Iba yung mga pangangailangan mo. No. Kasi Bakit bilang magkapamilya. pare, ang pamilya mo, ang buong mundo? Komunidad. Masyadong ano yun. Holy. Oy, nakikita na sa screen. Ikaw ay may Hollywood Walk of Fame star na ba? Nakita natin o sa Eastwood lang yun? Hindi, sa ano yun, sa LA. O kaninong pangalan mo? Si ano ata yun eh. Si Marilyn Monroe ba? Yun talaga. no? Usually, kasi pag isa sa mga una nakikita mo doon yung kay Marilyn Monroe. talaga. Oo. Hirap pala gumawa ng libro, no? Papakita yung lahat ng picture mo ng high school sa college. Oo. Yung Ayan. iba ko pa lang picture. Ito mga defense pinapakita na ni Lord. siguro. Defense yan. Defense oh. na to. Oh, yan, ASEAN. Oh, si Jim, oh. Ito, ano to? Focap yan, ah. Focap yan. Oo, Focap. yan. Focap yan, ah. Aware ba kayo sa Focap, Tito Manny? Dali kayo matagal nag-Focap. Na kami Oo. mga taga Malacanang presko na lagi na insecure pagka nandiyan kayo sa O coverage. si Kwan yan, ah. Siya, si Mugato. Tsaka si Manny dati nga, twice FOCA president, di ba? Kaya nga, 3 times. 3 times. 3 times. kapag nakita na namin sa Hall of schedule overnight na, ay, naku, may kasabay kaming Focap. Huwag na tayo mag-isip ng tanong, sila na magtatanong. Yun. Kasi po si Mr. Magato, madalas na pagkakamalang Japanese. Ayan, high school, college friends Parang, ko. hindi ba mukhang Mongol? Oh. Mongolian. You mean the hordes dati? Ah, the hordes. The hordes. The horde. The Yeah, sa Mongol Marawi. hordes. Sa Marawi yan. Hindi yung Mongol na pencil. Sa Marawi. Yan. Marawi nga ito. Si Jun Sepe ba yan? Oo. Yung nasa kaliwa. Yan bang suot nyo, bulletproof vest ba yan? Oo, ano yan, level 4. Sabi raw ni Tito Ronald, testingin daw natin. Oh. Level 4, oh, pwede Armalite yan. Pero ang bigat eh. So mabigat, di ba? Bigat? Mabigat yung game talaga. Eh, ceramic plate yan. Oo, meron. 20 pounds. Ang bigat. Oh, ceramic. Okay. Ikaw ang atakbo eh. Babalik ko sa may sangandaan type of question. si Tumani. Sangandaan ng iyong buhay. Meron bang pagkakataon na, so, of course, sa kailang presidente ka sa Focap. 4 decades, isang presidente ng Pilipinas. Mula kay Marcos. Every time sinasabi mo ba, ito na yun, ito na, dito na magbabago yung Pilipinas. May ganun ka bang, sa loob-loob mo may ganun kang hope o Wala. alam mo, ganun ka nakasinigal talaga? Wala. Wala kasi nakita ko na yung ano eh. Yung... Yung liwanag. Hindi, yung takbo. Di ba na yun? Yung takbo ng politika natin, wala pa kay Marcos, kay Cory, kay Ramos, kay Erap, talagang walang pagbabago. Grabe na, ma'am. Kahit, Which kahit one yung... gave you the most hope? If at all. O yan, oo. If Yung at medyo tuwa ka ng konti. Kay Duterte,
Talaga? Oo, kasi ano eh. Kasi Dumami nagka-pulitzer naman. ka. Oo. Nagka-pulitzer ako. Sabi, change is coming. Na-scam tayo eh. Hindi. Not the promise of the candidate, but the promise of the actual administration. Yung medyo parang mukhang aangat. Oo. Alam mo, Tingin mo, nakita ko na yan. may kinabukasan Nakita ko yung na yan bansa. panahon ni FBR. Oo rin. Oo. Yung tiger economy. Hindi, kasi nakita ko yung dedication ni Fidel Ramos sa trabaho. Ba't mo tinutulugan? Kasi ang aga-aga ng call time, no? Ang call time Ano ng mo, alas 3, gising ka na. Pero Tito Manny, aga kay FVR ng call time. at pag late ka, Iwan ka. Iwan ka. Iwan ka. Pero nung pagkalampas mo doon sa Sangandaan, meron Malabon bang na yun, panahon malabon. na nagduda ka sa pinili mo na daan? Taas. gano'n Meron bang panahon na sabi mo, bakit ba ako napunta rito? Bakit ba ako nasa police beat? Yung mga ganun ba? Ay, alam mo yung police beat? Yan ang ano, yung dark side of journalism. Kasi madilim sa gabi. Hindi, ang kasi nung nasa police beat ako, diyan ko nakita yung korupsyon sa Ng police kapulisan. Ibig mo beat. Hindi, ng mga reporter. Kasi doon pa lang sa Western Police District, Chapter 7. Chapter 7. doon pa lang sa Police District, ng Western Police District, headquarters, may 50 dyan, linggo-linggo. Lahat ng opisina. May envelope. May envelope. Hindi, walang envelope, 50 inabot. 50 pesos. Tapos orbit 50 pa. pesos. Ito, to quote. A feast of fried noodles, fried chicken, soup, and beer greeted our team at the motel. Yan. Nandyan, safe house yan. Safe house na naman. Safe house yan ng yan? Pasig. 5,000 pesos. Magkano yan? Kumpara doon sa safe house ni Vice President. Mahal pa rin yun. Mahal pa rin yun. Mahal oo. pa rin yun. Oh. Oh. Kasi yan, safe house yan ng isang Pasig Police Intelligence Officer. Na diyan siya nagmi-meeting every night. No? Yung police officer na yan yung suspect kay Ulalia. Oo. Kala ko si O lalo yung labor leader. Kaya Lando. napatayan ng NPA. Akala ko mga military tumira nun. Oo nga, sila tumira. Hindi, ito, police. Police. Tinira- Hawak siya ng mga military. Siya inautusan. Kaya siya biniligan ng NPA. Kita nyo kung gaano ka-interesting itong Siya yung libro na to. napatay. Kailangan talaga kayong bumili ng librong to. Oo. napatay. Dito Manny. Okay, para History. pag-ipunan nila, magkano ba ito? 800 po. Meron ka sa- bang pinangalanan dyan na corrupt na media? Meron. Meron. Then, Ay, di wala pangalan. Wala mga Walang pangalan, pero nakakatawa Hindi, dito. yung mahalaga yung pinangalanan. Ang sa introduction, ang isang natutuhan ko, kahit Reuters ka na o TV crew ka na ng Reuters, bibigyan ka pa rin bongo ng 1,000. Putak pa rin bombo. Oy, teka muna. Nakasulat, nakasulat. Allegedly. sinulat. Allegedly. Ano kung gagawa ko ng libro, papakalanan ko lahat eh. Oo, nakaprint na rin lang naman eh. Tsaka, pag libro, walang magbabasa niyan. Wala ka. Hindi, pero kung nakasulat kasi, pwede ka i-libel. Meron pang isang Hindi episode ka tulad dyan. halimbawa sa Storycon, hindi ka pwede i-libel. Meron isang episode dyan, pumunta ka, yung isang political operator sa bahay ng isang incumbent senator. Kasi nagkakabilihan ng boto sa Maguindanao. Etong kandidato, boss, 1 million ng pera ko kailangan kong malaking pera para overcome ko yung binibili ng kabila. Barya sa Maguindanao. Oo, sa Barya Maguindanao, oo. Sabi nung tawagan natin si Sino? yung presidente raw nung partido. Anong pangalan? Awag na. Oo. Tapos, nung binigay, sabi ng senador, ako, dadalhin ko na yung bukas yan, yung pera, so sa private plane ko. Andun na yung mga tauhan ko sa baba. Ibibigay na yan. Panahon to ng manual voting, siyempre. Manual voting. Manual voting. Oo. 19 ano yan? Paano? Huwag mo nang alamin kasi Hindi, maalaman nag-organize kasi ako sa Maguindanao. Alam ko yan. Anong era? Pag GMA sinabi ko era, anong FBI taon, era. alam ko wala kung sino yan. Yeah. May commercial pa naman eh. Pwedeng ibulungan mamaya. Parang Ogie Diaz, ay pwede tayo magbulungan. Or, para sa Congress, isulat mo na lang sa papel. Isulat sa papel. Or sa Senate pala, sa Senate. Huwag kayo magbulungan kasi nakalapil microphone tayo. Marinig din tayo. O sige, tayo. Sino? Ano Oh, pa yan. nakita Alam mo, dyan? sa intro pa lang, gumagalaw na yung story eh. May mga, gumagalaw na yung narrative dito.
At huwag niyo kalimutan, self-publish yan, ha? Yes. O, walang, Bakit wala kang publisher? Ang mahal walang eh. publishing house na nag-sponsor. Ilapit mo ba? Hindi. Wala akong nakita na publishing house. Oo, self-publish nga talaga. Sariling kwan yan, no? Maraming pera. Hindi, wala. Bakit? Alam mo, Kumpare kita ha, normally, si Barbara Streisand, yung star na pinuntahan mo sa Hollywood. mahilig ka pala sa mga Hudyo. Correct. Anyway, may mga ibang magsabi na ang self-publication ay parang ibig sabihin, parang ang term na iba dyan is vanity publishing. Pero alam mo kung sino pang isa nag-self-publish? Si Jose Rizal. Ah, oo. May isang tiga rito, kinukumbisi akong gumawa rin ng libro. Bakit hindi? Oo, may isa rito. Oo. Oo, dapat. Marami kang... Ikaw yan. Pero kanda, puro jokes. Okay, ito naman sex, gambling, murder. Oo. Okay, kayo pa rin po yung nanonood ng StoryCon. Wala po si Patrick Paes. Si Ma'am Ami ba ay May gagawin daw. May gagawin. May lakad si Ma'am. It's a Tito's Day today. Tingin ko sinadya niya. sinadya? Tama rin lang naman. Di-discuss ni Tito Manny kanina si FVRS. So meron kaming, hindi pa kami magkakilala masyado niyan, pero meron kaming litrato magkasama. Photo ba? Kasama si FVR. May kamukha ka dyan. Ayun, Sino ba kamukha ko dyan? Batang-bata, oh. Yan, yan. Oo, di ba? Silang dalawa. Kamukha niya si... pangalan nun. Sino? Huwag mo nang isipin. Si Tito Manny talagang umaakmang magtatanong na kay FVR niya. Ano tinanong mo kay FBR dyan? Magaling May ka na ba? issue di... Ano yan? Chacha? Chacha yan nung panahon na yan. Pero babalik ako doon sa parang sanganda. Aha. Saan daw mabibili ang iyong libro kung hindi mo ito pinapublish sa iba? At Meron ba yan sa Lazada? major, Sa bookstore? Sa Shopee? Saan Wala. nga? Sa book sale? Hindi ko Solidaridad? pinagbibili yan kasi legacy yan. So, Saan nga mabibili? hindi ko nga pinagbibili ng marami kasi Saan nga nga para sa mga mabibili? kaibigan lang. Sa kaibigan. Saan nga mabibili? Eh, bala ko pa naman mag-launch sa alumni center sa UP para mas Kasi malaki-laki. 300 copies lang pinagawa ko. Oo, may 300 copies. Pag Saan nag-reprint, pa rin mabibili? Yung 300 copies na, magkano ba gastos dyan? mahal. Mahal. Ha? Ayan, nagpumubunot na ng cheque. Sagot. Please, Buti huwag mo mo na. naman i-Xerox ito. Xerox talaga. Huwag niyong i-book alike sa UP. Wag doon sa may shopping center, yung pangatlong stall from Baka gate. mag-pinoval kayo, Huwag niyo ipagawa pa-Xerox kayo doon. Pero galing ng book alike, ha? Yeah. Ayaw sagutin ng Manny Bogs. Kung gusto niyo pong umorder, i-PM niyo lang ako, benta ko sa 1,000. Mimeograph. Mimeograph ang alam namin eh. Yun yung mga sa under. Eto, si Ed na lang ang aking sales agent. Yes, Yan. Di, pagawa ka pa. Kahit mga, 1,000 na ibenta. kahit mga 1,000 ka, kahit 1,000 copies. Seryoso, Tito Manny, kahit gawa ka ng soft digital version, kasi marami interesado talagang... Hindi, meron akong, Pati estudyante. meron You know, akong, the schools should have access to this. meron akong Gcash, saka order form. Ipapublish ko na lang sa FB. Oo. FB mo. FB mo. Yung how, kung how. Kasi mas marami kang follower eh. yung paano to bibilin, ay may kita nyo sa mga social media namin, ha? Kasi self-publish po ito eh. So, hintayin natin. Baka malay mo, bilang tumawag ang mga kaparian ng UST. O ng Bukas ba, RNL. pwedeng pumunta bukas sa book launch. Eh kung, Oo. Ano? Oo, yung Baka GBB rin yun, dumagsa eh. pinablis ng UST, yung Manny Mugato pa. Doon, magsimula na. Okay, so bukas, anong oras? Alas 2. Dito Sulweta. Alas 2. Alas 2 ng hapon, dito po sa lobby ng Signal TV at Channel 5 building, sa kanto ng Reliance at ng Sheridan. Maliban Pero, sa mga... Okay. walang tampuhan kung kung hindi lahat makakapasok. Kasi maliit lang yung lugar, di ba? Maliit lang, Manny? oo. Yeah. Hindi, di batches. Yung pagpasok. Pero tapos makikita nyo lalabas. si Tomani for sure. Pero garantisado, pag may dala kayong pagkain, makakapasok kayo. Oo. Yan. Yun ang Tsaka process. mudar kayo alak. Plus yung parang nakapila sa mga isa mascom noon, makakapasok. Ayan, oh. Inisip ko nga, ilabas si Tito Manny sa Experience Center, dalhin doon sa Bolang Bilog, pero parang Paskong-Pasko na doon eh. No. Oo, may Bakit Christmas light. Pwede. Oo. Si Manny Mugato is God's Christmas gift to journalism. Akala ko Halloween. Usually, yung mga sinasabihan ng gano'n, yung malapit ng... Oh. Ano? Tonyo Velasco, hello. Hello, Tonyo. Oo. Alam mo ba Friday ngayon? No. Alam mo ibig sabihin nun? Yan.
Regional. Baka makakwad tayo niyan, no? Explain mo na Paliwanag yun. Paliwanag yun. Baka nakalimutan na nila eh. Salamat, Jesus, at Biyernes Biyernes uli. uli. Meron TGIF. Oh. Iba ngayon ha. Salamat Bini. Oh, salamat Bini at salamat Jesus at Bini ulit pala. May Bini. Ako, ang dami nga nagmensahe. Sila Jomides Eviota. Namihan mo daw, Tito Manny. Dahil interesado silang bumili. Hindi, makakahanap tayo ng sponsor. Sabi pa nila, yung iba, taga-ibang bansa, gusto nilang malaman pa. Yan. Yung digital copy. Di ba, Lord? Yung Jubedes na yan, taga Switzerland yan. Digital copies. Di ba, Lord? Sabi ko sa iyo, dapat Sa press 1 lang eh, di ba? Ang dami nagtatanong sa audience natin. Eh, nakaka-80 mil na tayo ngayon, di ba? Dito Manny, ano ang seryosong sangandaan question to? Press 1 namin. Ito ba ay ano ang maaring makuha dito ng isang journalism student or mass communication student for that matter? Alam mo, Kung meron, no? ang gusto ko lang sabihin dyan sa mga future journalists, mga estudyante, no? Yung importance ng trust. Oo. Kasi pagka pinagkatiwalaan ka ng news sources at nag-gain mo yung trust, makaka-scoop ka. Okay. Kasi ito sa unang part, sa intro niya mismo, ang pa-thank you niya agad doon sa mga sources niya. Sa defense, at sa Malacanang at sa diplomatic corps na pinakamahirap. Ang importante kasi ng sourcing talaga eh. Oo, importante. Yun ang lifeblood ng journalist, yung mga sources. Kasi Na nagtitiwala sa'yo. Oo, nagtitiwala sa'yo. Kasi pag walang nagtitiwala sa'yo, wala kang makakuha ng story. Yung mga pusher din, nagre-rely sa mga source. Correct. Nga pala, Trust din doon. sinabi rin ni Vice President, gusto niyang Department Defense eh. Wala lang. So tomorrow, Bigyan lang yun, di ba? Wala we will see the Titos tomorrow. Inibig na tayo. Si Tito J nasa labas na, si Tito J. At yung susunod programa yan dyan na. So, Congratulations, Manny Magato. Thank you. Huling hirit. Kayain mo yung mga tropa It's natin. me, Bok, Journey to Journalism. Okay, mga kaibigan, mga fellow journalist, punta kayo bukas sa book launch ko. Yeah. At Sa para bilog na pula. tawanan yung mga kadukuhan ko Yeah. in my 40 years in journalism. Kaso 300 pieces lang eh. Unahan to. Unahan. Pwede ko i-benta yung sa akin. Ako naman, pwede nyo kontakin. Sa bilog na pula, di ba dito, Manny? Yan, sa bilog. Hanapin yung bilog na pula. Bilog na pula. Diyan. Yung bola, yung bilyar. Yeah. Oo. Ika, di ba? Journeys in journalism, sabi nila, the journey of 1,000 miles begins With a single step. with an argument on the way to the airport. Alam mo, inayos tayo yung Tito Manny. Meron siyang Meron. may pasaron. Hindi Pasaron. lang yan. May patuot bag pa. Tamis! Tamis. Oh, Ngayon lang ako nakakita ng pabaon dito. Ay, Ngayon na. Okay, wrap up na raw. Susunod sa atin. Mukha ng balita. Mukha ng balita. Bye, everybody. Bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow. Mabuhay ang StoryCon. This is the Story Conference Group or the StoryCon Group.